Po ito, hallelujah. Alam ko mga kapatid na tayong lahat ay humaharap sa ating mga pagsubok sa buhay. Pero sabi ko nga mga kapatid, hallelujah, ating pong pag-aaralan kung gaano kahalaga raw mga kapatid ko ang worship and spiritual warfare. Yan po yung tema po natin ngayon sa hapong ito, worship and spiritual warfare. Kapag naunawaan natin mabuti ito mga kapatid, dito pala ang katagumpayan sa tunay na pagsamba sa Diyos. Amen. Sa tunay na pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Sa tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos mga kapatid. When we worship God, hallelujah, ating pong nararanasan ang mga katagumpayan sa ating buhay. Kasi ang buhay natin mayroon pong spiritual warfare. Sino po rito ang walang pagsubok? Lahat po tayo sinusubok, lahat po tayo may problema, dumarating po sa atin ang mga karamdaman sa buhay. Kaya nga mga kapatid, ang worship at ang spiritual warfare hindi pwedeng maghiwalay ito. Amen. Amen. Yes. Nandiyan pa ba tayong lahat? Amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Maraming mga mananampalataya, mga kapatid, ang iniisip ng pagsamba ay isang pagpunta sa iglesia ito every Sunday, mga kapatid. Kung yan po ang ating iniisip, yan po ang ating mentalidad, mga kapatid, tayo po ay nagkakamali. Narito po tayo, hallelujah, totoo yun, during Sunday nagkakatipon po tayo. Pero mga kapatid, ang pagsamba ay ugali po ito. Karakter po ito. Yes. Na dapat daw nating matutunan mga kapatid. Sabi nga, we've learned that worship helps us endure trials and empowers us for witnessing. Ibig sabihin mga kapatid, ito raw ang matutunan natin na sa ating pagsamba sa Panginoon, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi every day, every hour, every minute, sumasamba tayo sa Panginoon. Hello? Amen. Kaya kung nandito tayo para sumamba sa Panginoon, much better mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, during worship time, see to it mga kapatid, na hindi ka maistorbo or else mga kapatid, mamimiss mo, hallelujah, ang enjoyment mo sa Panginoon. Kaya nga tayo nandito ay dapat sambahin natin mga kapatid kasi ito yung makakatulong sa atin. Ito na yung aid, mga kapatid, para sa ating pong spiritual warfare. Kasi sabi nga, ang buhay natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, sa panahong ito, kailangan talaga natin ang totoong pagsamba, a sincere worship to God. Bakit, mga kapatid? May papansin po natin ngayon kung ano na po ang mga nangyayari ngayon. Kaya nga, isang bagay na lang, mga kapatid, hallelujah, ang napakaganda ngayon ay ang sumamba sa ating Almighty God, mga kapatid, and none other than He is Jesus Christ. Amen? Amen. Sa tuwing tayo sumasamba, ang mga anak ng Diyos na sumasamba, nagtatagumpay ito over the enemy, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, hallelujah, hindi pwedeng paghiwalayin ang pagsamba at ang warfare, spiritual warfare, mga kapatid. Tatandaan natin palagi na dalawang klase, mga kapatid ko, pera sa five senses natin, yung sa spiritual, mga kapatid, spiritual sense, and the physical sense, mga kapatid. Ang labanan pang spiritual, hallelujah, makakamtan mo ang katagumpayan, mga kapatid, kapag pinapalakas mo ang spiritual life mo. Amen. Ang physical natin, mga kapatid, ito yung nakikipaglaban, na kung kaya, mga kapatid ko, hallelujah, dapat lang talaga na ang katawang ito ay naipagkakaloob o ibinibigay sa ating Panginoon anuman ang mga pwedeng maranasan dito or nito ay ang mahalaga, mga kapatid, ay patuloy nating nasasamba ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sa Old Testament, mga kapatid, ang mga taong ito, hallelujah, sa ating binasa, ang kanila pong ginagawa, mga kapatid, kapag meron silang kalaban, ay sumasamba po sila sa Panginoon. Meron silang mga nararanasang warfare, mga kapatid. Hallelujah, sa kanilang mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, kapag sila ay bigo na sambahin ng Panginoon, hindi po sila nananalo sa labanan. Take note. Hello? Amen. Pagka ang church bigo na sambahin ng Panginoon,
At ang church walang gagawin para masamba ang Panginoon ng buong puso, hindi po tayo mananalo. Amen. Pag may pagsubok po tayo, timbuhan po tayo. Amen. Pag may problema po tayo, bagsak po tayo. Kasi sa Old Testament people, my brothers and sisters, hallelujah, kapag ka sila lumilihis, hallelujah, sa kanilang nilalakaran at hindi sila lumalakad sa daang matuwid, hindi daw sila lumalakad sa daang matuwid, mga kapatid, hallelujah, at hindi sila nakapagsisisi sa kanilang mga ginagawa at hindi nila nasamba ang Panginoon. Kapag nakipaglaban sila, natatalo sila, mga kapatid. Pero kapag sila ay sumasamba sa Panginoon at ang Diyos ang kanilang nilalakaran, hallelujah, anumang digmaan na kanilang kaharapin, lagi po silang nananalo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We could not win the war without sincere worship. Kaya napakahalaga ang pagsamba. Amen. Napakahalaga ang worship natin hindi lamang dito, kundi sa araw-araw nating ginagawa. Minu-minuto, mga kapatid, dapat kasama natin ang Diyos na atin pong sasambahin. Amen. At hindi lamang po tayo sumasamba sa Diyos pagka may problema. Pinupuri natin ang Diyos. Araw-araw din po, sinasamba natin ang Panginoon. In good times, in bad times, we must praise the name of Jesus. Hallelujah. Ganyan po yung kailangan, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Meron akong babasahin sa inyo, mga kapatid ko, mga Bible character na nung sila ay nakaranas ng matinding problema, hallelujah, isa po ang kanilang nilalapitan, ang ating Panginoong Diyos. In the book of Acts chapter 16, bago tayo pumalaot sa ating mensahe, hallelujah, Acts chapter 16, and verse 23, ganito po ang sabi, at nang sila'y mapalo na nila ng marami. Bakit pinalo si Pablo at si Silas dito? Sila po ay pinersecute, sila po ay pinakulong ng mga Pariseo. Bunga po ito ng kanilang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nung sila'y mapakulong, anong sabi? Pinalo pa sila ng marami. Ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi para silang mga kriminal. Hallelujah. Na nang tanggapin nito ang gayong tagubilin, ay pinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Datapwat ng maghating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Alupat na nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay na buksan ang lahat ng mga pinto at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. Hallelujah. Sila po ay nakaranas ng matinding pagsubok. Amen. Sila po ay nakaranas ng matinding problema sa kanilang buhay. Pero hindi sila lumapit sa tao, lumapit sila sa Diyos. Amen. Para masolusyonan ang kanilang problema. Pero isang bagay ang kanilang ginawa, mga kapatid, sila po ay nanalangin sa Panginoon. Amen. At nung sila manalangin sa Panginoon, sila po ay nagpupuri sa Panginoon. Amen. Ganon ka makapangyarihan ang panalangin ng matuwid, ang pagpupuri ng matuwid sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Amen! Amen. Kaya pag may problema ka, call upon the name of the Lord. Yes. Pag may pagsubok ka, huwag kang tumawag ng albularyo, hindi makakatulong sa iyo yan. Pag may problema ka, huwag kang tumawag ng kahit na sino. Tawagin mo ang Panginoon. Pag may karamdaman ka sa Diyos ka tumawag. Hallelujah! Dahil alam ko ang Diyos ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang Diyos ang siyang gagamot sa iyo. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng